Dominant Protector. Credit to the author. 6,811-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay hindi sinasadya. Lumabas ang mga ugat sa noo ni Jace. Sawang-sawa na ba ang dalawang lalaking ito sa buhay? Walang mga guro sa akademya na magbabantay sa silid cultivation. Sinusubukan ba niya ang kamatayan? Humingi ka agad ng tawad sa akin at isuko ang iyong lugar sa paglilinang, at papayagan na kitang umalis. Kung hindi, nanliit ang mga mata ni Jace, at isang mapanganib na kislap ang sumilay mula rito. Kung hindi, ano? Paano ka maghihiganti sa amin? Tumingin si Terence kay Jace nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Alam niyang kayang harangan ng training room ang panlabas na pandama ng mga espirito, kaya kung talagang gusto ni Jace na lumaban, hindi mag-aatubiling ipaalam ni Terence sa kanya na hindi lahat ay may karapatang maging mayabang. Dapat kayong dalawa ay mga estudyante mula sa intermediate class, di ba? Hindi ko alam kung ano ang pinagmulan ninyo, pero kung gusto ko kayong turuan ng leksyon dito, walang makakapigil sa akin. Kapag nakalabas na tayo, kung gusto ko kayong turuan ng leksyon, walang makakapigil sa akin. Nagpakita si Jace ng kaunting pagmamalaki. Sa kanyang palagay, ang pakikitungo sa dalawang bata mula sa intermediate class ay napakadali. Maging ito man ay dahil sa kanyang sariling lakas o sa kanyang impluwensya bilang taga-subaybay sa vice class ng advanced class, madali niya silang madadaig. Kung gayon, gawin mo, walang pipigil sa iyo. Tumingin si Terence sa kaliwat kanan, kinukumpirmang walang humihila sa kanya. Mukhang pagod ka na talagang mabuhay. Dahil gusto mo nang mamatay, tutuperin ko ang hiling mo. Ngumisi si Jace nang nakakapangilabot at sinugod si Terence, handa na itong pabagsakin gamit ang isang sampal. Dahil nasa tuktok na ng Mountain Opening Realm ang lakas niya, magiging madali lang para sa kanya na harapin ang isang kalaban na nasa tuktok pa lang ng early stage ng Mountain Opening Realm. Gayunpaman, si Terence ang huling hindi matatag na salik dito. Hindi man lang gumalaw si Terence, nagpakawala lang siya ng isang spirit sense attack. Nasa ere pa rin ang katawan ni Jace, pero parang tinamaan ng martilyo ang ulo niya, bigla siyang sumandal at bumaliktad ang katawan niya. Kung ibang panahon lang, natural lang na magsuot ng lahat ng uri ng kagamitang panlaban sa espiritual na pandama ang isang estudyanteng may mataas na antas tulad ni Jace. Gayunpaman, kapag papasok sa silid ng paglilinang, walang sino man ang magpapatuloy sa pagsusuot ng mga bagay na ito. Ang isang dahilan ay ang silid ng paglilinang ay may mga paghihigpit sa espiritual na pandama. Halos walang sino man ang makapaglalabas ng kanilang espiritual na pandama at makapaglansad ng isang pag-atake, kaya walang saysay na gamitin ito. Ang pangalawa ay kapag naglilinang, ang pagsusuot ng mga panlaban sa espiritual na pandama ay lubos na makakaapekto sa epekto ng paglilinang. Gumugol ang lahat ng task points para makapasok at malinang ang kanilang espiritual na pandama. Sino ba ang walang mas magandang magagawa kundi magdala ng kagamitang panlaban sa espiritual na pandama para maimpluwensyahan ang kanilang cultivation? Kaya naman, nang pumasok si Jace, nailigpit na niya ang lahat ng kanyang kagamitang espiritual. Natural lang na alam ito ni Terence, kaya ang isang simpleng pagbangga ng kamalayan ay sapat na para maalis sa arrogant na lalaking ito. Si Jace, na bumagsak ng malakas sa lupa, ay natulala. Hindi niya talaga maintindihan kung paano siya bumagsak sa lupa nang hindi man lang nakikita ang atake ng kanyang kalaban. Matapos mahilo ng ilang sandali, sa wakas ay bumalik na sa katinoan si Jace. Hindi pa humuhupa ang kaguluhan sa kanyang karagatan ng kamalayan. Isa itong napakasamang espiritual na atake. At ito ay isang medyo simpleng banggaan ng espiritual na kamalayan. Matapos pag-isipang mabuti, gusto na sanang umiyak ni Jace ngunit wala siyang maiyak. Hindi niya akalain na balang araw ay haharapin siya ng espiritual na pandama ng isang tao. Ikaw. Paano mo magagamit ang iyong divine sense skill dito? Tumayo si Jace at gulat na tumingin kay Terence. Sinasabing ang mga kayang gumamit ng kanilang banal na sentido sa silid ng paglilinang ay mga master na nasa gitna at huling yugto ng paghahati ng lupa. Ang batang ito ba ang nasa harap nila noong yugto ng paghahati ng lupa? Imposible iyon. Tiyak na gumamit siya ng kung anong paraan.
Sa pag-iisip nito, mabilis na kinuha ni Jace ang kanyang kagamitang panlaban sa kamalayang espiritual mula sa kanyang bag at isinuot ito, habang humuhupa ang kanyang puso. Bata, huwag mong isipin na magagawa mo ang lahat ng gusto mo dahil lang sa gumamit ka ng ilang mga panlilinlang. Kung may kakayahan ka, subukan mo ulit. Si Jace, na inakala na nakabawi na siya sa kanyang mga pagkukulang, ay muling sumugod ng may mabangis na ekspresyon. Itinaas niya ang kanyang kamay at handa nang gamitin ang kanyang martial skill. Gusto lang turuan ni Jace ng leksyon si Terence at paluhudin ito at humingi ng tawad. Gusto niyang ipahiya ng kaunti si Terence at pagkatapos ay magpanggap na pinapatawad ito, ngunit ngayon, ang gusto na lang niya ay mamatay si Terence. Ang daming nakamamatay na aura. Sa kasamaang palad, bago pa niya magamit ang kanyang martial skill, kumislap ang figure ni Terence, at nawala sa paningin ni Jace si Terence. Ang sumunod ay ang matinding kirot sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan, pati na rin ang isang napakalaking puwersa na nagpalipad sa kanyang buong katawan paatras. Bago pa siya makareact, ang kanyang katawan na lumilipad pa rin sa ere ay dumanas ng patuloy na pag-atake. Matapos ang patuloy na tamaan, si Jace ay lubos na natulala. Wala siyang paraan upang lumaban at tanging ang kanyang likas na ugali lamang ang kanyang maaasahan upang ipagtanggol. Madali at masayang binugbog ni Terence si Jace na parang sako ng buhangin. Batay sa prinsipyong suntukin ang mga tao, hindi ang mga mukha nila, kahit papaano ay buo ang mukha ni Jace, syempre, ngunit ang mukha lang niya ang hindi nasaktan. Bukod sa kanyang mukhang ordinaryong mukha, malamang na puno ng pasa ang katawan ni Jace. Sige, tumigil ka na sa kakaisip. Bumangon ka na at maligaw. Nakaramdam ng ginhawa si Terence pagkatapos ng laban at sinipa ang nakakulot na si Jace, nagpas siyang huwag makipagtalo dito. Mukhang nabugbog ng husto si Jace, pero hindi man lang gumamit ng lakas si Terence. Mababaw lang na sugat iyon, at kailangan lang niyang i-circulate ang kanyang purong chi ng ilang beses para maalis ang namuong dugo at magiging maayos na ang lahat. Medyo mayabang lang siya, at hindi naman niya kailangang patayin si Terence. Isa siyang estudyante ng advanced class, kung tutuusin, kaya kailangan niya itong bigyan ng kaunting mukha. Nanginig ang katawan ni Jace matapos sipin ni Terence. Maingat niyang sinilip si Terence gamit ang braso nito at matapos masigurong hindi nagbibiro si Terence, mabilis siyang tumayo mula sa lupa at tumakbo palayo ng walang sinasabi. Tila natalo si Jace hanggang sa sumuko. Little Senior Sister Natalie, gusto mo bang manatili rito o maghanap ng ibang cultivation points? Umiling si Terence habang pinapanood si Jace na umalis. Pagkatapos ay humarap siya kay Natalie at nagtanong, kung sa tingin mo ay hindi naman masama ang lugar na ito, magtatayo ako ng hanay ng depensa dito para maiwasan ang sinumang mang-istorbo sa iyo. Ang mismong lugar ng pagsasanay ay may hanay ng depensa, at ito ay medyo mataas na antas, 1 antas 8. Ngunit sa kasalukuyang pamantayan ni Terence, malinaw na hindi sapat ang 1 antas 8 na pormasayon. Para sa kaligtasan ng Natalie, dapat ay kahit man lang 1 antas 9 na pormasayon. Kung gayon, dito na lang ako titira. Sa tingin ko, angkop na angkop sa akin ang lugar na ito para sa paglilinang. Nag-isip sandali si Natalie bago gumawa ng desisyon, o sa halip, nakagawa na ng desisyon si Jace para sa kanya. Pinalayas na siya ni Terence, kung hindi siya mananatili, hindi ba't sayang ang pagsisikap ni Terence. Sa katunayan, masyadong maraming iniisip si Natalie, wala talagang intensyon si Terence. Hindi niya gusto ang mayabang na ugali ni Jace, at saka pa ang ugok na iyon ay humihingi ng bogbog, kaya hindi napigilan ni Terence. Hindi naman napilayan o napatay ni Terence si Jace, dapat talaga siyang bumalik at magsunog ng insenso. 6,812. Sige, ang pinakamahalaga ay sa tingin mo ay angkop ito. Agad akong magtatayo ng hanay ng depensa para masiguro ang iyong kaligtasan kapag naglilinang ka sa lugar ng paglilinang. Sinunod ni Terence ang sinabi niya at agad na iwinagayway ang mga watawat ng pormasayon. Mayroong ugat ng espiritu sa ilalim ng lupa, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa problema sa enerhiya ng pormasayon na mabubuwag. Sa gabay ng molditang ito, mabilis na naihanda ang level 9 formation. Pinanood ni Natalie si Terence na abala sa buong oras, ang kanyang mga mata ay puno ng kahinahunan at paghanga. Sige, Junior Sister Apprentice Natalie, pwede ka nang magsimulang mag-cultivate. Hahanapin kita kapag malapit na ang oras. Huwag kang tumakbo ng mag-isa.
Mukhang mapanganib dito. Hindi ang silid ng paglilinang ang mapanganib, kundi ang mga tao sa loob. Magsisimula sila ng away kung hindi sila magkasundo. Hindi sapat ang lakas ng Natalie, kaya talagang mapanganib ito. Sige, naiintindihan ko. Terence Lil? Bro? Maghanap ka ng magandang lugar, hihintayin kita rito. Ngumiti at tumango si Natalie, kumaway kay Terence bago pumasok sa training point at pinaga niya ang defensive array. Kasunod nito, lumiwanag ang lugar ng pagtatanim, indikasyon na may mga taong nagtatanim na rito. Nakikita ito ng ibang mga taong gustong pumunta mula sa malayo, kaya't maaari silang direktang lumingon sa iba pang mga lugar ng pagtatanim. Bahagyang ngumiti si Terence. Alam niyang ayaw ni Natalie na mag-alala siya, kaya nagkunwari siyang agad na papasok sa estado ng paglilinang. Sa katunayan, halos binabantayan niya si Terence sa punto ng paglilinang, at mapayapa lamang siyang maglilinang pagkatapos umalis ni Terence. Senior Sister Natalie, aalis na ako. Hintayin mo ako. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay sa lokasyon at binuksan ang pormasayo na kanyang inilagay sa labas. Ginamit niya ang kanyang butterfly microstep at nagtungo sa susunod na lokasyon. Hindi naman sa ayaw magmadali ni Terence, pero ang totoo ay hindi siya pwedeng maging masyadong mabilis. Kailangan niyang obserbahan ang bawat lugar na madaanan niya, kaya imposibleng gumalaw ang kidlat. Sumuko na rin siya sa super limit butterfly microsteps. Tanging ang normal na butterfly microsteps lang ang kaya niyang tanggapin. Kung bakit kailangan pa niyang pumunta sa susunod na lugar ng paglilinang. Siyempre, titingnan niya kung aling lugar ng paglilinang ang angkop para sa kanya. Pagkatapos ng isang oras na paggala-gala, nakarating si Terence sa ikatlong pwesto. May mga tao na sa pangalawang pwesto, kaya hindi na siya tumigil. Ang hindi inaasahan ni Terence ay ang pagkikita nila ni Jay sa ikatlong lugar ng pagsasanay. Tila nawala ang direksyon ng lalaki matapos mawala sa kanyang karaniwang lugar ng pagsasanay, hindi alam kung saan pupunta. Oy! Nagkataon naman na nagkita tayo ulit. Ngumisi si Terence at kumaway kay Jace sa palakaibigang paraan, ngunit umatras si Jace at tumingin kay Terence nang may pag-aalinlangan. Natatakot ba siyang bugbugin ulit? Tila mayroon siyang psikolohikal na anino. Nagkataon naman, nagkita ulit tayo. Pinilit ni Jace na ngumiti, hindi alam ang sasabihin. Sa totoo lang, medyo naghinala siya, bakit siya binugbog ni Terence ngayon lang? Sa lakas ni Terence, hindi dapat siya naging agresibo ng ganito, hindi binigyan ng pagkakataong lumaban. Kung iisipin, baka dahil ito sa pagbangga ng malay noong una. Dahil nataman ang kanyang Yuan Shen, inakala ni Jace na naapektuhan ang kanyang lakas, at ang bilis ni Terence ay kakaibang bilis. Hindi niya napansin at nataman siya ng combo ni Terence. Nang tamaan siya ni Terence, masakit nga, pero iyon lang. Hindi nagtagal, gumaling lahat ang mga sugat niya. Dahil dito, naghinala si Jace na napakahina ng kapangyarihang umatake ni Terence. Umasa lang ba siya sa kanyang spirit sense para sa palihim na pag-atake, kasama na ang kanyang napakabilis na paggalaw at bilis ng pag-atake, para supulan siya kapag hindi siya handa? Ano, wala ka pa ring nahahanap na angkop na lugar para magsaka? Hindi rin ito sapat. Kakabugbog lang ni Terence kay Jace at ayaw na niyang pahirapan pa ito. Binati pa niya ito ng palakaibigan, na para bang nakikipagkita ulit siya sa isang matandang kaibigan. Hindi ito masyadong angkop. Kung kailangan mo, pwede mo itong kunin. Hindi maganda ang tono ni Jace. Hindi magiging ganito kaganda ang tono ng sinumang kakabugbog lang. Pero nagsasabi siya ng totoo, ang pinakaangkop para kay Jace ay ang kinaharap ni Natalie, at ang nasa pangalawang pwesto ay ang nakita ni Terence kasama ang mga tao. Pakiramdam ni Jace ay talagang malas siya ngayon. Nakuha na ang dalawang pinakaangkop na lugar, at ang pangatlong pinakaangkop na lugar ay ang pinakamalayong lugar para sa paglilinang. Hindi siya sigurado kung dapat ba siyang pumunta. Mas malala ang epekto ng cultivation point sa harap niya, pero matapos ibawas ang oras ng paglalakbay, halos pareho lang ito ng sa ikatlong pwesto. Pero kahit na ganoon, kukunin pa rin ba ito ni Terence? Mas malas pa kaya siya? Gusto pa nga ni Jace na umalis agad sa cultivation room at bumalik sa susunod. O dapat ba siyang umatake muli at tingnan kung palabas lang ba si Terence? Isang pagkakamali ang pambubugbog na iyon ngayon lang. Matapos ang ilang pag-iisip, nagpa siya si Jace na isuko ang ideya.
Kahit gusto niyang subukan si Terence, hindi niya maaaring sayangin ang kanyang oras sa training room. Paano kung mali ang hula niya? Huwag kang mag-alala, hindi ko aagawin ang cultivation spot mo sa pagkakataong ito. Nandito lang ako para maranasan ang kapaligiran ng cultivation spot na ito. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay ng nakangiti at naglakad papunta sa lugar ng mag-isa. Matapos itong damhin ng ilang sandali, natitiyak niyang ang lugar na ito ay walang pinagkaiba sa una. Tila hindi ito ang bagay sa kanya. Mukhang kailangan ko na siyang patuloy na hanapin. Maaari kang magtanim dito. Magkita tayo mamaya. Ngumiti si Terence kay Jace, na nakataas ang ulo at sumunod sa kanya papasok. Casual niyang ikinumpas ang kanyang kamay at naghanda na ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Kumalma ang puso ni Jace. Kaya hindi nagsisinungaling ang batang ito. Ayaw niya talagang makipag-away sa akin para sa cultivation spot na ito. Mabuti na lang at hindi naman siya ganoon kaswert. Sa isiping iyon, biglang napagtanto ni Jace na natatakot siya kay Terence. Pakiramdam niya ay hindi kasing lakas ng inaakala niya ang lakas ni Terence, kaya bakit siya natatakot dito nang hindi sinasadya? Tila kailangan niyang subukan si Terence, kung hindi ay magiging demonyo niya si Terence. Habang nagpupumigla si Jace sa kanyang puso, si Terence, nakakalabas lang ng training area, ay natigilan nang makita ang dalawang pamilyar na mukha sa harap niya. Sila ay ang Haring Kungtong at si Jet Lane. Terence, sa wakas ay natagpuan na rin kita. Tingnan natin kung saan ka tatakbo sa pagkakataong ito. Tumawa si Tiroy habang sinenyasan si Jet Lane na magbantay, hindi binibigyan ng pagkakataon si Terence na makatakas. Brat, kung hindi ka luluhod at magmakaawa ngayon, huwag mo nang isipin pang umalis sa lugar na ito. Hindi ba't ikaw yung masamang aso na tumatapak sa mga dragon at kabayo? Huwag mong sabihin na nababagot ka at pumunta ka para habulin ako, para lang bugbugin. Tumaas ang kilay ni Terence. May iba pa bang lalaking darating para bugbugin? Hindi, dalawa iyon. Bilang mga sako ng buhangin, tila mas kwalipikado silang dalawa. Terena, nauuhaw na ang mga kamao ko. Terence bata, ang liit pa rin ng bibig mo gaya ng dati. Sana makapagsabi ka pa rin ng mga walang hiya mong bagay mamaya. Ibinuka ni Tiroy ang kanyang mga braso at handa nang maglunsad ng isang pag-atake nang makita niyang lumitaw ang isa pang J sa likuran ni Terence. 6,813. Ito ang assistant class monitor ng advanced class. Napakalakas niya, at sinasabing hanggat bumubuti ang kanyang espiritual na pandama, matagumpay niyang mabibiyak ang lupa at makakapasok sa susunod na antas. Class Monitor Wang, nandito ka rin ba? Kilala mo ba si Terence? Mabilis na binawi ni Tiroy ang kanyang purong enerhiya. Kung magkaibigan sina Terence at Jace, hindi maganda para sa kanya ang gumawa ng hakbang. Hindi naman sa pinapahiya niya si Jace, pero kahit sila ni Jet Lane ay hindi magiging kapareha ni Jace. Si Tiroy pala, pumunta ka rin sa cultivation room para mag-cultivate. Nagkataon lang. Habang nagsasalita siya, lumingon si Jace at sumulyap kay Terence. Casual niyang sinabi, so Terence pala ang pangalan mo. Hindi ko man lang tinanong ang pangalan mo ngayon. Ibig sabihin nito ay wala siyang relasyon kay Terence, at isa lamang siyang dumadaan. Nagliwanag ang mga mata ni Tiroy. Hanggat hindi magkamag-anak sina Jace at Terence, wala siyang magiging pressure sa pakikitungo kay Terence. Isa pa, sina Tiroy at Jace ay parehong mga estudyante sa advanced class, at si Tiroy ay nakipag-ugnayan na kay Jace dati noong ito ang class monitor ng intermediate class. Maaaring matulungan niya si Jace na harapin si Terence. Squad Leader Wang, tumabi ka po. May sama ako ng loob sa batang ito. Makikipag-usap ako sa iyo ng maayos pagkatapos kung maayos ito. Sumulyap si Tiroy kay Jet Lane nang may kahulugan. Malapit na siyang kumilos. Napakahalaga ng oras sa silid ng pagsasanay, at ayaw sayangin ni Tiroy ang oras niya sa pakikipag-usap kay Terence, kailangan niya muna itong pabagsakin. Ahem, Tiroy, anong nangyayari sa pagitan ninyo ni Terence? Kung hindi lang malaking sama ng loob, ang kapayapaan ang pinakamahalaga. Tutal, lahat tayo ay galing sa iisang sekta. Gusto ni Jace na atakihin ni Tiroy si Terence para maobserbahan niya ang lakas ni Terence. Kaya nga niya sinabing wala siyang relasyon kay Terence. Gayunpaman, si Tiroy ay miyembro pa rin ng advanced class.
Kahit na gusto siyang lokohin ni Jace, kailangan niyang mag-iwan ng kahit anong ebidensya. Kailangan niyang magpanggap na hikayatin si T-Roy na siyang hula na kanyang inihanda. Class Monitor Wang, wala ka ng ibang kailangang sabihin pa. Kailangan kong turuan ng leksyon ang arrogant na si Terence ngayon. Lahat tayo ay galing sa advanced class, kahit hindi mo ako tulungan, hindi mo matutulungan ang isang tagalabas, hindi ba? Akala ni T-Roy ay makikialam si Jace, kaya medyo matigas ang kanyang mga salita. Pero nang makita niyang commandant sa kanya si Jace, bigla niyang naintindihan. Sinadya ba ni Jace na sabihin yun para pigilan si Terence sa pagsasabing ayaw tumulong ng class monitor? Gaya ng inaasahan, nagbabalak siya. Si T-Roy, na inakala niyang naintindihan ang intensyon ni Jace, ay tumingin sa kanya ng may pag-unawa. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at sumabog ang kanyang tunay na chi. Hanggat hindi nakikialam si Jace, pakiramdam ni T-Roy ay magiging madali lang para sa kanya si Terence. Gayunpaman, nang may taas na ang kamay ni T-Roy, bago pa man ito makaabot sa kanya, lalo na't hindi pa siya mahuli, isang spirit sense ang malakas na bumangga sa kanyang spirit sense. Tiningnan ni Jace si T-Roy na napaangat ang ulo ng may masayang ekspresyon. Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kasiyahan sa kanyang puso. Ang paghihirap na kanyang pinagdaanan ay mas makakabuti lamang kung may iba pang dumaan din dito. Mas masarap maging masaya ng magkasama kaysa maging masaya ng mag-isa. Bahagyang natigilan si Jet Lane. Hindi pa niya maintindihan kung bakit biglang natamba si T-Roy. Ang sarili niyang dagat ng kamalayan ay dumanas din ng katulad na banggaan. Kaya, agad niyang naunawaan kung bakit ganito si T-Roy. Dahil ginagawa niya ang parehong aksyon. Kasunod nito, nakita ni Jace si Terence na tila naging buhawi habang iniikot niya sina T-Roy at Jet Lane, walang tigil ang pagsuntok at pagsipa sa kanila. Walang katapusan ang mga tunog ng kaluskos. Sa wakas ay nakita ng malinaw ni Jace kung paano siya binugbog ngayon lang. Tunay ngang brutal iyon. Mukhang hindi malakas ang atake ni Terence, pero sa bilis na ito. Pakiramdam ni Jace ay hindi niya kayang sabayan kahit anong mangyari. Sa madaling salita, sa harap ni Terence, siya, si Jace, ay mabubugbog lamang. Kay lungkot na kwento. Sa sandaling ito, inuulit ni T-Roy at Jet Lane ang paglalakbay sa isipan na naranasan ni Jace noon. Bukod sa pagkatulala, sila ay tulala pa rin. Sa oras na iyon, tulala si Jace, at ngayon, silang dalawa ay tulala. Bobo. Habang binubugbog sila, nagtataka sina T-Roy at Jet Lane kung ano ang nangyayari. Hindi talaga nila maintindihan kung ano ang nangyari sa kanila. Bakit sila binugbog ng ganito kat hindi ng isang taong mas mahina kaysa sa kanila? At dalawa laban sa isa, ay, mali, isa laban sa dalawa. Walang maniniwala. Pinaikit ni Jace ang kanyang mga mata habang pinapanood niya si Terence na binubugbog ang dalawa, iniisip kung paano ito haharapin. Nabugbog na siya minsan, at nanood na naman siya mula sa gilid, ngunit pakiramdam niya ay mahirap pa rin itong harapin. Ito ba ang tinatawag na, tanging bilis lamang ang hindi maaaring masira? Maliban na lang kung ang bilis ng isang tao ay mas mabilis kaysa kay Terence, mahihirapan siyang malampasan ang sunod-sunod na pag-atake ni Terence, lalo na sa panahon ng banggaan ng mga espiritu. Habang iniisip ang banggaan ng kamalayan, biglang nagliwanag ang mga mata ni Jace. Tama, kung hindi siya tinamaan ng spirit sense, hindi nito maaapektuhan ang kanyang kakayahang makipaglaban. Hanggat kaya niyang ipagtanggol ang sarili laban sa unang atake ni Terence, hindi na niya magagamit ang combo pagkatapos noon. Pagkatapos, gagamit siya ng isang malakas na martial skill para sa isang area of effect attack, na mapipilitin kay Terence na isuko ang kanyang bilis at harapin ang atake ng harapan. Dapat gumana iyon, di ba? Tiyak na gagana ito. Lihim na nasa sabik si Jace, iniisip na sa wakas ay nakahanap na siya ng paraan para harapin si Terence. Gayunpaman, ang paraang ito ay tila isang bagay na maaari lamang niyang subukan pagkatapos niyang lumabas ng silid. Nagamit ni Terence ang kasanayan sa spirit sense sa silid ng cultivation, kaya malamang isa itong uri ng bagay. Maya-maya, sa wakas ay tumigil na rin si Terence matapos niyang magsaya. Itong dalawang ugok na to. Akala nila mayabang sila kung hindi ko sila binubugbog. Minsan, 2 beses, at kahit 3 o 4 na beses, nilalabanan nila ako. Bibigwin kita kung hindi kita binubugbog.
Hindi nakalimutan ni Terence na kulitin siya kahit na matapos niyang iunat ang kanyang mga braso at binti. Ikinumpas niya ang kanyang kamay kay Jace, ang chip naman. Aalis na ako, kita tayo mamaya. Putang ina. Ako si Jace, hindi totoong B** star. Pumuputok ang mga ugat sa noo ni Jace, pero pinigilan niya ito at hindi gumawa ng kahit anong ingay. Paano kung magalit si Terence at bumalik ito para bugbugin ito? Mukhang hindi na niya ito matiis ngayon. Kahit na naisuot na niya ang kanyang Spirit Sense Defense Device, paano kung kaya itong kontrahin ang device ni Terence? Gulong-gulo ang isip ni Jace habang naglalaho si Terence sa malayo. Saka lamang tumayo sina T-Roy at Jetlane, umuungol. Tulad ni Jace, hindi sila sinuntok ni Terence sa mukha, pero may mga pasa sa buong katawan nila na malapit nang mawala. Maawain siya. Sa kasamaang palad, hindi alam ni Terence na ang kanyang awa ay itinuturing ni Jace bilang kakulangan ng lakas ng pag-atake. Kung alam lang niya ang iniisip ni Jace, baka tumawa lang ng malakas si Terence at ipakita sa kanya kung ano ang lakas ng pag-atake. Senior Brother Wang, Class Monitor Wang. Bakit hindi ka tumulong? Pareho tayo ng advanced class. Nalungkot si T-Roy, at hindi niya maiwasang magreklamo tungkol kay Jace. 6,814. Masaya siyang lumapit kay Terence at gusto niya itong turuan ng leksyon, pero ginawa ito ni Terence. At sa ganoong nakakahiyang paraan, si T-Roy ay labis na nanlumo na halos sumabog na ang kanyang galit. T-Roy, ipinahiwatig ko na sa iyo na huwag mong guluhin si Terence, pero hindi ka nakinig, at ngayon sinisisi mo ako sa hindi pagtulong. Malungkot na sumanghel si Jace. Ang iniwang palatandaan niya kanina ay naging pakipakinabang na ngayon para sa sekta. Kailan ka ba nagpahiwatig sa akin? Nawala ng malay si T-Roy. Maingat niyang inalala ang pag-uusap nila ni Jace pagkatapos niyang pumunta rito, at sa kanya napagtanto. Parang may pahiwatig talaga. Sinubukan ni Jace na hikayatin si T-Roy na makipagkasundo, ngunit hindi nakinig si T-Roy. Commendat si Jace kay T-Roy, ngunit inakala ni T-Roy na ipinahihiwatig lamang nito na huwag seryosohin ang kanyang mga salita. P***K. Hindi ito tanong kung totoo ba o hindi, kundi isa itong patibong. Hindi mo naaalala. Pag-isipan mo ulit, tiningnan ba kita? Sinabihan kitang huwag mo siyang galitin. Hindi ako nang ahas na galitin siya, kaya hindi ko sinabi sa iyo ng malakas. Naramdaman ni Jace na hindi niya kayang palungkutin si T-Roy, kaya't pinilit niya ang sarili na sumama rito at ikinwento kung paano siya tinuruan ni Terence ng isang aral. Mas gamaan ang pakiramdam ni T-Roy pagkatapos noon. Kung ako lang mag-isa ang malas, malas talaga yan. Kung kayong dalawa naman ang malas sa akin, pakiramdam ko napakaswerte ko. Mas lalong naging malapit ang relasyon ni na Jace at T-Roy pagkatapos ng ilang pag-uusap, at nagpa siya ang dalawa na bumuo ng isang alyansa, lalabanan nila si Terence ng magkasama kung may pagkakataon. Kailangan niyang mabawi ang mukha na nawala sa kanya ngayon. Kailangan niyang suklian ang pambubugbog na natanggap niya ngayon. Ang kahihiyang dinanas niya ngayon ay dapat bayaran ng doble. Matapos makapagdesisyon, nagtanong si T-Roy ng isang napaka-praktikal na tanong, kapatid na Wang, paano natin dapat harapin si Terence? Kinurot ni Jace ang kanyang baba at nag-isip sandali bago dahan-daang sinabi, napansin niyo ba na bago kumilos si Terence, ginamit niya ang kanyang Spirit Sense skill para atakehin ang inyong Spirit Sea, at pagkatapos ay sinamantala ang pagkakataon para maglunsad ng isang mabilis na pag-atake na parang bagyo. Kung ganoon ang pagkakasabi mo, parang totoo. Bahagyang nagulat si T-Roy, at agad na nagpakita ng gulat sa kanyang mukha, teka, bakit kaya ni Terence gumamit ng Spirit Sense skill? Mapanghamak si Jace, ginago ba siya ni Terence? Ngayon lang niya napagtanto na marunong palang gumamit ng Spirit Sense si Terence. Paano siya naging class monitor ng intermediate class noon? Sa palagay ko ay may kagamitan si Terence na maaaring protektahan siya mula sa pagsugpo ng espiritual na pandama sa training room, at kaya naman niya ginagamit ang mga espiritual na pag-atake. Pagpasok namin, hinubad namin ang aming mga pandepensang kagamitan dahil sa nakasanayan, kaya natural lang na mapatay kaming lahat ni Terence sa isang tama lang. Hindi nagpakita ng anumang bahid ng paghamak si Jace kay T-Roy, at mahinahon niyang ipinaliwanag ang kanyang mga haka-haka. Sa tingin ko hindi tayo magiging ganoon ka-passive kapag nakaharap natin si Terence kung mayroon tayong Spirit Sense defense item.
Kahit na sinabi niya iyon, hindi pa rin naglakas loob si Jace na personal na subukan kung tama ang kanyang ideya. May katuturan yan. Matalino talaga si Senior Brother Wang. Dapat na ba nating habulin si Terence ngayon? Hanggat hindi siya inaatake ng spirit sense, kaya natin siyang pabagsakin. Pumayag si T-Roy at agad na tinipon si Jace para labanan si Terence. Hindi pa masyadong malayo si Terence, malapit na natin siyang maabyutin. Bahagyang gumalaw ang mga labi ni Jace. Kaya niyang harangan ang atake ng espiritu, ngunit hindi siya kumpiyansa na harapin ang bilis ni Terence. Huwag mo nang alalahanin si Terence, pumunta ako rito para sanayin ang aking espiritu at nasayang ang maraming oras ko. Pag-uusapan natin si Terence pagkalabas natin. Umiling si Jace at tinanggihan ang mungkahi ni T-Roy. Hindi madaling pumasok sa silid ng paglilinang, at 20 oras lamang ang kaya niyang tumagal. Mga 2 oras na ang nasayang niya, at hindi na niya maaaring sayangin pa. Pero pagkatapos nating umalis, makikialam ang mga tao mula sa paaralan, at hindi magiging madali para sa atin na harapin si Terence. Nanlumo si T-Roy, at hindi niya maiwasang bumulong kung kaya kung alagaan si Terence sa labas, bakit ako papasok dito? Ipapadala ang sarili ko sa pinto ni Terence at bugbugin siya. Hindi narinig ni Jace ang binubulong ni T-Roy, pero wala siyang pakialam. Ang pinakamahalaga sa ngayon ay ang magsanay, hindi ang habulin si Terence. Hanggat mayroon siyang tagumpay sa kanyang espiritu, halos tiyak na ang tagumpay ni Jace sa yugto ng pagbuo ng lupa. Sa oras na iyon, maaalagaan niya si Terence. Aba, hindi niya talaga kaya. Sa kasamaang palad, hindi alam ni Jace. Makakahanap din tayo ng pagkakataon para harapin si Terence balang araw, pero hindi pa ito ang tamang panahon. Humanap na kayo ng lugar para magtanim, magsisimula na rin ako. Ikinumpas ni Jace ang kanyang kamay upang itaboy si T-Roy. Kung magpapatuloy si T-Roy sa paglakad, masasayang ang kanyang oras, at ayaw niya talagang maantala ang kanyang paglilinang. Sige, mag-cultivate muna tayo. Pag-uusapan natin ito kasama ang nakatatandang kapatid na si Wang mamaya. Tumanggaw si T-Roy nang may sama ng loob at ikinuyom ang kanyang mga kamao kay Jace Lo. Mamaya, hihintayin ko si Kuya Wang sa pintuan ng cultivation room kasama si Jet Lane. Kain tayo at mag-usap habang kumakain. Sige, magkikita tayo mamaya. Hindi tumanggi si Jace sa pagkakataong ito. Ikinuyom niya lang ang kanyang mga kamay, tumalikod, at pumasok sa cultivation point, sinimulang linangin ang kanyang espiritual na pandama. Walang nagawa sina T-Roy at ang isa pang lalaki kundi maghanap ng angkop na lugar para magsaka. Dahil nandito na sila, hindi na nila maaaring sayangin ang oras. Habang naghihiwalay silang tatlo, patuloy na naglibot si Terence ng mag-isa, tinutupad ang kahilingan ng halimaw. Gayunpaman, sa prosesong ito, ang pakiramdam ng espiritu ni Terence ay naaktibo sa buong oras. Sa silid cultivation na ito, ang punto ng paglilinang ay natural na pinakamagandang lugar para maglinang, ngunit hindi naman kailangang maglinang sa punto ng paglilinang. Sa buong silid cultivation, anumang punto ay maaaring maglinang ng espiritual na kahulugan. Ang taktika ni Terence sa pakikipaglaban na parang langit ay isang matataas na antas ng teknik, kaya natural lang na apektado siya ng kapaligiran. Dahil dito napansin ni Terence ang isang kababalaghan, habang papalapit siya sa gitna ng bundok, mas mabilis na kumakalat ang ninakaw na kayamanan ng langit, at mas maganda ang epekto ng kanyang espiritual na pandama. Hindi naman nangangahulugang mas maganda ang mga lugar na dinaanan niya para sa cultivation kaysa sa sentro, kaya dahan daw ang lumapit si Terence sa sentro. Pagkatapos ng 1 pang 4 na oras, nakapaglakad-lakad na si Terence sa buong silid, ngunit hindi siya makapasok sa core area dahil sa forma sayon. Ito ay isang pinagbabawal na lugar. Ano ang nasa loob? Nagiging misteryoso ka. Hinawakan ni Terence ang hindi nakikitang harang sa harap niya at bumulong, Senior Ghost, kaya mo bang basagin ang formasyong ito? Teka, kailangan ko munang tingnan. Wala ring gaanong kumpiyansa ang molditang iyon. Kung hindi, dahil sa kanyang paningin at kasanayan sa pagbuo, makikita niya ang lalim ng forma sayon sa isang sulyap lamang. Saka lamang niya kakailanganin ng oras para magmasid kapag hindi siya kumpiyansa. 6,815.
Bahagyang tumango si Terence at tumingin sa paligid, sinusubukang tingnan kung may makikita siyang mga palatandaan. Nakakalungkot na kahit mabilis na umunlad ang kakayahan ni Terence sa pagbuo, mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan niya at ng bagay na ito. Kung hindi kayang makita ng bagay na ito ang mga Pormasayon, wala nang paraan para magawa niya ito. Wala akong magagawa. Medyo advanced na ang array na ito, at hindi ko ito kayang basagin agad. Hindi ko inaasahan na magkakaroon pala ng ganito kalakas na defense array dito. Pagkaraan ng mahabang panahon, hindi napigilan ang nakakatakot na nilalang na mapabuntong hininga. Gaano kalalim ang hanay ng Dao noon? Ngayon, karamihan sa mga ito ay nawala na at ang natitira ay isang mababaw na kaalaman lamang. Sino pa ang makakapag-set up ng depensibong hanay at ng hanay na nagpapalawak ng espasyo dito? Senior Ghost, kung pag-aaralan mo ito ng mabuti, baka mabasa at matutunan mo ang dalawang pormasyong ito. Ngumiti si Terence habang inaalo ang malamulto. Hindi naman talaga ito nakakaaliw, sa tingin niya talaga. Ang malamulto ay isang napakatalinong nilalang sa larangan ng Pormasayon. Tama ka, bata. Walang Pormasayon na hindi kayang pag-aralan ng matandang ito. Hanggat may sapat akong oras, tiyak na matututunan ko ang dalawang pormasyong ito. Tumawa ang multo at buong tapang na sinabi, Terence, dito ka lang at maglinang. Pag-aaralan ko ang dalawang pormasyong ito. Walang problema. Angkop na angkop ang lugar na ito para sa aking cultivation. Kahit hindi mo sabihin, pipiliin ko pa ring manatili rito. Ngumiti si Terence at nagkibit balikat. Hindi siya nagsasalita ng walang kwenta, mas angkop para sa kanya ang lugar na ito kaysa sa ibang lugar para sa pagsasanay. Talagang maganda ang epekto, at ang kanyang spirit sense, na hindi gaanong lumago, ay halatang lumuluwag dito. Habang nakaupo siya, bigla niyang naisip si Natalie, hindi, Senior Ghost, hinihintay pa rin ako ni Little Senior Sister Natalie. Sasabihin ko muna sa kanya at yayain ko siyang lumabas ng mag-isa kapag oras na. Sinabi ni Roseanne na walang sino man sa silid cultivation na ito ang maaaring magpatuloy sa pagkultiba ng higit sa 24 na oras, kaya ang presyo ng 20 puntos sa isang pagkakataon ay katumbas ng 20 puntos sa isang araw. Kung ang isang tao ay mapilitang magpapatuloy sa pagkultiba, kalaunan ay magdurusa sila sa negatibong epekto ng banal na sentido. Gayunpaman, nang pumasok si Terence, hindi na niya naramdaman na napipilitin siya. Marahil ay gugugol siya ng higit sa 24 na oras sa isang sesyon ng cultivation, kaya kinailangan niyang gumawa ng mga pagsasaayos para sa Natalie. Kung hindi, malubhang masasaktan si Natalie kung ipipilit niyang manatili sa cultivation point para lang hintayin si Terence na sumama sa kanya. Ito ay isang sitwasyon na ayaw ni Terence na makita. Hindi tumutol ang Moldit ang iyon, sa bilis ni Terence, hindi magtatagal bago siya makabalik sa pwesto kung hindi niya pinagmasdan ang Pormasayon. Ginamit niya ang kanyang lightning escape technique para makabalik sa training spot ni Natalie nang hindi ito inistorbo. Pumasok si Terence sa Pormasayon na kanyang itinayo at nag-iwan ng mensahe para kay Natalie sa pasukan, sinasabihan itong huwag siyang hintayin. Pagkatapos ay bumalik siya sa gilid ng ipinagbabawal na lugar. Matapos niyang simulan ang pagsasanay, mabilis na lumipas ang oras, at halos 20 oras ang lumipas sa isang iglap. Ang katawang espiritual ni Terence ay parang nakababad sa isang mainit na bukal, ito ay napakainit at komportable, habang ang iba pang pumasok sa training room ay halos naabot na ang kanilang limitasyon. Nagsimula nang umalis ang mga tao sa pasukan ng silid kalinangan. Mayroon ding mga taong dumating upang maghintay sa susunod na bug zone ng mga taong gustong pumasok upang magsaka. Gayunpaman, dahil hindi pa nakalabas lahat ang mga tao sa loob, hindi na sila maaaring magbukas sa susunod na pagkakataon. Magkasamang lumitaw sa labasan sina Jace at T-Roy, habang si Jet Lane ay 2 oras nang naghihintay dito. Bago pa man sila makapagtipon-tipon, isang babaeng nakapula ang lumapit. Kumunat ang noo niya nang makita silang tatlo. Jace, T-Roy, anong nangyayari sa inyong dalawa? Nag-away ba kayo sa loob? Malamig ang ekspresyon ng babaeng nakapulang damit habang nakatingin sa malungkot na kalagayan nina Jace at T-Roy. Tila medyo nalungkot siya. Senior Sister Lee. Senior Sister Lee.
Nang makita ni na Jace at ng isa pang lalaki ang babaeng nakapulang damit, dali-dali nilang ikinuyom ang kanilang mga kamao at binati ito. Bahagyang nahihiya pa nga ang kanilang mga mukha. Hindi kilala ni Jetlane ang babaeng nakapula, ngunit narinig na niya ang pangalan nito. Agad siyang yumuko at binati ito ng may paggalang at takot. Medyo sikat ang babaeng nakapulang damit na ito sa Feiyang Academy. Hindi lang talaga siya nabigyan ng pagkakataong makilala ni Jetlane. Ang pangalan niya ay Elaine. Medyo maganda siya, pero wala siyang kinalaman sa pagiging cute. Sinasabing may lahi siyang sekta, kaya medyo mapang-asar siya. Si Elaine ay isa sa 20 estudyante sa advanced class. Bagamat hindi niya hawak ang posisyon bilang class monitor o vice class monitor, si Jace, bilang vice class monitor, ay kinailangang yumuko at batiin si Elaine nang makita siya nito. Sa madaling salita, si Elaine ay parang isang ate sa advanced class. Hindi siya ang class monitor, pero mas may awtoridad siya kaysa sa class monitor. Magsabi ka nga. Tinatanong ko lang kung nag-away ba kayo. Hindi man lang sumulyap si Elaine kay Jetlane. Patuloy siyang nakatitig kay Jace at sa kabilang lalaki. Pagkapasok ninyo sa cultivation room, sa halip na gamitin ng husto ang oras para mag-cultivate, mayroon pa kayong mood na lumaban. Mawawala sa inyo ang mukha ng mga advanced class. Nagkatinginan sina Jace at T-Roy at nakita ang pagmamalaki sa mga mata ng isa't isa. Pwede naman sanang nag-impake ang dalawa bago lumabas, hindi naman sila pinatay ni Terence, at gagaling sana sila ng tuluyan sa loob ng 2 oras kung maliit lang na sugat iyon. May mga ekstrang damit din sila sa kanilang mga storage bag. Ang dahilan kung bakit siya lumabas ng ganito ay dahil alam ni Jace, ang vice class monitor, na si Elaine Lee ay kabilang sa susunod na grupo ng mga taong papasok sa cultivation room. Sadyang ipinakita ito kay Elaine. Dahil dito, sinadya pang hanapin ni Jace si T-Roy at hiniling na makipagtulungan dito para lalong maging miserable ang imahe nito. Senior Sister Lee, hindi tayo nag-away. Binugbog tayo ng isang bata mula sa bagong klase na kaka-advance lang sa intermediate class. Matagal na yumuko si T-Roy, na parang hindi niya kayang magsalita, napaka-arrogant ng baguhang yan. Hindi lang niya ninakaw ang mga cultivation spots natin, kundi siya pa ang nagkusa na atakihin tayo. Noong una, sinusubukan lang namin siyang makipagkatuwiranan at hindi namin sinabi sa kanya na galing kami sa advanced class. Pero, sinabi niya na hindi niya kami nakita sa intermediate class at tinanong kung galing kami sa advanced class. Nagpakita rin ng hiya si Jace at sadyang namula. Talagang full grade ang husa niya sa pag-arte. Akala ko ay haanga pa rin siya sa advanced class. Sino ang mag-aakala na pagkatapos niyang makumpirma ito, tatawa siya ng malakas at sasabihing wala ng iba ang advanced class. Ayaw niyang sumali sa advanced class. Kung hindi, ang basura. Sino kaya ang magiging katapat niya? Malamig ang mukha ni Elaine, pero ang galit sa mga mata niya ay sapat na para masunog ang mga tao. Kung nandito lang si Terence, gagawa na sana siya agad ng paraan para linisin ang pangalan ng mga advanced class. Bilang ate ng advanced class, galit na siya na may nangahas na bugbugin ang isang advanced class student. Sa simpleng paglalarawan ni Jace, walang duda na nasa blacklist niya si Terence. Basura. Kayong dalawa talaga ay basura. Hindi nyo man lang kayang harapin ang isang batang galing sa bagong klase, at binugbog pa kayo ng ganito. Hindi ko talaga alam kung paano kayo nakapasok sa advanced class. 6,816. Mariing saway ni Elaine, ang kanyang mga maselang kamay ay nakakuyom, at ang mga asul na daluyan ng dugo sa kanyang puting balat ay bahagyang umuumbok. Halatang galit na galit siya. Muling kumislap ang mga matang nakayuko ni na Jace at T-Roy sa pagmamalaki, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila nagkatinginan. Sa halip, yumuko sila na parang may dituwirang pagsang-ayon, patuloy na umakto na parang takot at nahihiya. Kung makikita ni Terence ang kanilang pagganap, siguradong ilike niya ang mga ito, mga aktor nga sila. Si Jetlane, na nakamasid mula sa gilid, ay natulala. Hindi sinabi sa kanya ni na Jace at T-Roy ang tungkol sa kanilang plano, ngunit ang isang matalinong tao tulad ni Jetlane ay agad na naunawaan ang lahat. Gusto niyang si Elaine ang maging baril. Tungkol naman sa kanilang husay sa pag-arte, mas humanga si Jetlane.
Kung ang 100 puntos ay buong puntos, bibigyan niya sina Jace at Tiroy ng 82 puntos, at hahatiin ang natitirang 18 puntos sa 666 na puntos para ibigay sa kanila. Senior Sister Lee, ang pangalan ng batang yan ay Terrence. Nabalitaan kong siya raw ang super genius ng bagong klase ngayong taon. Matagal na siyang sikat at hindi rin maubos-ubos ang lakas niya. Kaya niya talagang gumamit ng Spirit Sense Attack sa Cultivation Room. Pinalabas ni Tiroy na napakalakas ni Terrence para maging interesado si Elaine. Gayunpaman, nang pag-isipan niyang mabuti, tila nagsasabi siya ng totoo, nang walang anumang elemento ng kathang-isip. Tama iyan, Senior Sister Lee, ang batang Terrence na iyon ay hindi lamang kayang gumamit ng Spirit Sense skill sa Cultivation Room, napakabilis din ng kanyang attack speed. Matapos niya tayong palihim na atakehin, ang ating dagat ng kamalayan ay nagkagulo, at pagkatapos ay dinurog tayo ng unos ng mga atake. Sina Jace at Tiroy ay sabay-sabay na kumakanta at nagyayabang, kung hindi muna ginamit ni Terrence ang kanyang spirit attack, baka kaya nating ipagtanggol at labanan ito, pero pagkatapos atakehin ang kanyang spirit sea, hindi na tayo makakapagtanggol. Maaari mo bang gamitin ang mga spirit sense attack sa Cultivation Room? Bahagyang natigilan si Elaine, at ang nakamamatay na ekspresyon sa kanyang mukha ay agad na nawala. Sa halip, siya ay naging medyo seryoso. Sigurado ba kayong kaya ito ni Terrence? Si Elaine, na may pinagmulang sekta, ay lubos na maalam. Siyempre, alam niya ang ibig sabihin nito. Sa training room, tanging ang mga master na nasa huling yugto ng paglikha ng lupa o mas mataas pa ang makakapaglabas ng kanilang spirit sense, at maaaring hindi man lang ito makagawa ng attack power. Ano ang ibig sabihin kung magagawa ito ni Terrence? Nangangahulugan ito na si Terrence ay isang dalubhasa sa huling yugto ng pagbuka ng lupa. Paano ito nangyari? Si Terrence ay isang bagong estudyante lamang na nakapasok sa intermediate class, paano siya napunta sa Earth Opening Realm o mas mataas pa? Si Elaine mismo ay isang henyo na may natatanging talento. Nasa malaking bilog na siya ng pagbuka ng bundok sa murang edad at nakapasok pa nga sa kalahating hakbang na kaharian ng pagbuka ng lupa, na malapit sa bungad ng yugto ng pagbuka ng lupa, kaya agad niyang inalis ang posibilidad na ito. Paanong may talento pa sa kanya? Imposible naman yun. Senior Sister Lee, hula namin ay gumamit si Terrence ng isang bagay na may kaugnayan sa espirito para gamitin ang kapangyarihan ng bagay na iyon para umatake sa Cultivation Room. Pinagmasdan ni Tiroy ang ekspresyon ni Elaine at natakot na umatras ito. Agad niyang inilabas ang kanilang mga hula, kaya plano naming hintayin na lumabas si Terrence at saka maghanap ng pagkakataong subukan siya. Hanggat mayroon siyang spirit sense defense item, hindi kami matatakot sa kanya. Kasangkapan para sa kamalayang espiritual. Posible. Kumalma ang mukha ni Elaine at naramdaman niyang makatwira naman ito. Pero kayong dalawa ay basura pa rin. Hindi niyo man lang kayang harapin ang isang batang galing sa bagong klase, talagang binibigyan niyo ng mukha ang advanced class monitor. Sabay na humingi ng tawad sina Jace at Tiroy, at lalong sumikat ang dating ate ni Elaine. Teka lang, tutulungan ka ni Senior Sister na gumanti sa kanila. Ikinumpas ni Elaine ang kanyang kamay at naglakad papasok sa silid ng cultivation ng nakataas ang ulo at nakataas ang dibdib. Gayunpaman, pinigilan siya ng mga kawani ng kolehiyo na nagbabantay sa silid ng cultivation. Pasensya na, hindi pa oras para sa susunod na batch para pumasok. Maghintay lang kayo sandali, o pwede kayong bumalik muna. Napakagalang ng staff member, pero hindi masigasig. Paano kung isa siyang henyo mula sa advanced class? Wala siyang kinalaman sa kanya, kaya natural lang na hindi niya kailangang purihin siya. Isa o dalateroyo lang dapat ang maiiwan sa loob, di ba? Ano naman ang masama kung pumasok ako ng mas maaga? Bahagyang kumunat ang noo ni Elaine. Bagamat alam niyang ito ang tuntunin ng silid ng paglilinang, hindi niya maiwasang ipakita ang kanyang pagiging superior. Tumabi ka. Papasok lang ako para maghanap ng makakasama. Hindi dapat ako maapektuhan kung hindi ako maglilinang. Tila walang anumang problema sa kanyang mga salita, ngunit hindi man lang sumagot ang miyembro ng kawani. Ngumiti lamang siya at umiling.
Ayon sa mga patakaran ng Academy, bago tuluyang lumabas ang unang batch, hindi maaaring pumasok ang susunod na batch. Hindi mahalaga kung sino ang darating. Natigilan si Elaine. Napakalinaw ng ibig sabihin ng kabilang panig. Hindi pa kasama rito ang pagiging isang advanced class student na may background sa isang sekta, kahit na dumating ang nangungunang personalidad ng sekta, kailangan niyang sumunod sa mga patakaran ng Academy. Bagamat tiyak na hindi niya mapipigilan ang mga nakatataas sa sekta na pumasok sa cultivation room ng sapilitin, sapat na iyon para pigilan si Elaine ngayon. Mabuti. Maghihintay sa paglabas ng batang yan ni Terence. Lihim na nagngingit-ngit si Elaine, ngunit hindi niya magawang mag-init ang ulo sa tungkod. Ang tanging nagawa niya lang ay ang pag-apakan ng kanyang mga paa at galit na tumayo sa pasukan, habang bumubulong, wala pang sino man ang nakatagal ng higit sa 24 na oras sa silid ng paglilinang. Nasa loob na ng halos 24 na oras ang batang iyon. Maghihintay pa ako sa iyo ng kaunti pa. Kakalabas lang ni Natalie at narinig niyang binanggit ni Elaine si Terence. Agad niyang tiningnan ang babaeng nakapula ng may pag-aalala. Gusto niya sanang hintayin si Terence na lumabas kasama niya, pero matapos makita ang mensahe ni Terence, hindi na niya pinilit ang sarili na manatili sa kwarto. Tutal, hindi maliit na bagay ang negatibong reaksyon ng isang espiritu, at si Natalie ay nakatuon sa pagpapalakas ng kanyang lakas upang matulungan niya si Terence sa hinaharap. Ayaw niyang may mangyari sa kanya sa cultivation room. Naramdaman ni Elaine ang tingin ni Natalie. Ibinaling niya ang kanyang mga mata at malamig na sinulyapan ang maselang mukha ni Natalie. Sinabi niya sa isang hindi magandang tono, ano ang tinitingnan mo? Hindi ka ba nakakita ng babaeng mas maganda pa sa iyo? Hindi napigilan ni Tiroy at ng iba pa ang pagkislot ng kanilang mga labi. Maganda si Elaine, pero medyo kalabisan na kung sasabihing mas maganda siya kaysa kay Natalie. Sa katunayan, makikita ng sino mang may matalas na mata na si Natalie ay mukhang medyo bata at walang karanasan lamang, malayo sa alindog at kapanahunan ni Elaine. Hindi alam ni Natalie kung ano ang relasyon ni Elaine kay Terence, kaya hindi niya alam kung paano sisigot at hindi na lang pinansin si Elaine. Nako, napaka-arrogant mo naman. Ang lakas ng loob mo talagang baliwalain ang binibining ito. Lalong naging hindi ka nais-nais ang pakiramdam ni Elaine. Bahagya niyang pinaikit ang kanyang mga mata at ang kanyang mga pupil ay kumislap ng may kakaibang liwanag. Galing ka na naman sa parehong bagong klase, di ba? Nang ahas kang tretuhin ang binibining ito ng ganito, isa ka talagang bagong silang na guya na hindi takot sa mga tigre. Natigilan ang mga nakapalibot na tao. Hindi ka masaya kapag tinitingnan ka ni Natalie, at hindi ka masaya kapag hindi ka niya tinitingnan. Ang hirap mong pasayahin. Lumiwanag ang mga mata ni Tiroy. Mabilis siyang humakbang paarap at bumulong, Senior Sister Lee, isa nga siyang bagong estudyante sa intermediate class, ang pangalan niya ay Natalie, siya ang kasintahan ni Terence. 6,817. Dahil kay Natalie kung kaya't naging magkaaway sina Tiroy at Terence. Kahit hinihingi niya iyon, hindi niya inisip na mali siya. Dahil kinasusuklaman niya si Terence, kinasusuklaman din niya si Natalie. Oh! Kaya pala mga Chekal kayo ng iisang tribo, hindi nakakapagtaka na napaka-arrogant ninyo. Tinaas ni Elaine ang kanyang mga kilay at biglang naging matalim ang kanyang mga mata. Tiroy, hindi mo nga kayang harapin ang isang batang babae na hindi pa man lang nabubuksan ng bundok, di ba? Sige, ibaba mo muna siya. Bahagyang nagulat si Tiroy. Bagamat may hinanakit pa rin siya kay Natalie, hindi naman sa hindi niya kayang harapin ang isang napakagandang babae. Pero hindi niya ito kayang gawin sa publiko, sa harap ng napakaraming tao. Kapag ginawa niya iyon, tuluyang masisira ang reputasyon niya. Pang-aapi sa isang mahinang batang babae, pang-aapi sa isang junior sister. At kung ano-ano pa. Malamang lalabas ang academy at tuturuan siya ng leksyon. Senior Sister Lee, hindi naman ito masyadong maganda, di ba? Tutal, isa lang siyang batang babae na hindi pa nakakarating sa yugto ng pagbukas ng bundok. Hindi magandang sabihin yun. Tumawa ng tuyo si Tiroy at bumulong sa tainga ni Elaine, hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa kanya, hanggat binabantayan natin si Natalie, hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa pagtakas ni Terence. Ang pagbabantay kay Natalie at pag-atake sa kanya ay dalawang magkaibang konsepto. Bukod dito, kilalang-kilala ni Tiroy kung sino ang maestro ni Natalie.
Siya ang pangalawang punong guro ng Feiyang College, si Jinmo. May pinagmulang sekta si Elaine. Marahil ay hindi niya kailangang magmalasakit kay Jinmo, ang pangalawang dekano. Gayunpaman, walang ganoong kalakas na pinagmulan si T-Roy. Kung talagang nasaktan niya si Jinmo, ang pangalawang dekano na may tunay na kapangyarihan, magiging malungkot ang kanyang kinabukasan sa Feiyang College. Basura. Mumura si Elaine sa mahinang boses at hindi na ipinagpatuloy ang pag-utos kina T-Roy o Jace na sumalakay. Hindi siya magkukusa na atakihin si Natalie. Hindi mahalaga kung siya ay mayabang o dominante, ngunit gusto pa rin ni Elaine na mapanatili ang kanyang magandang imahe. Hanggat hindi niya makatwirang inatake si Natalie, malamang nakakalat sa buong kolehiyo ng Feiyang ang mga chismis na sinasaktan ni Elaine ang isang tao dahil sa inggit dahil mas maganda ito kaysa sa kanya. Kayong dalawa, bantayan ninyo siya. Huwag ninyong hayaang umalis ang batang babaeng ito sa lugar na ito. Sumanghel si Elaine at itinuro si Natalie. Sinuyod niya ng tingin sina Jace at T-Roy. Si Jetlane naman, hindi siya kwalipikadong magtrabaho para sa kanya. Dito na lang tayo maghihintay. Gusto kong makita kung gaano kalakas ang mga bagong estudyante. Nagtinginan sina Jace at T-Roy, palihim na nagsasaya. Medyo nakonsensya talaga ang dalawa kay Terence, sinabi nilang mananalo sila kung magtutulungan sila, pero alam nilang wala silang tiwala sa sarili. Ibang-iba ang pag-udyok kay Elaine. Isa itong napakalakas na babae, lalo na't may malakas na pinagmulan. Kahit na ang lakas ni Terence ay hindi kayang paniwalaan ng Diyos, basta't maglalakas loob siyang hawakan si Elaine, tiyak na ipapaalam ng sekta sa likod ni Elaine kay Terence kung ano ang pagsisisi. Senior Sister Lee, huwag kang mag-alala. Hindi makakatakas ang batang babaeng ito. Ngumiti si T-Roy at humarap kay Natalie, Junior Sister Salter, mas mabuting makipagtulungan ka sa akin. Ayokong pahirapan ka, pero kung hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo, baka kailangan kitang turuan ng leksyon. Gusto niyo bang makipag-ayos kay Terence? Hindi mukhang nag-aalala si Natalie. Sa halip, tinitigan niya si T-Roy ng may kakaibang tingin at umiling, kayong ilan lang. Sige, hindi ako aalis. Maghihintay na lang ako rito para manood ng magandang palabas. Gaano kalakas si Terence? Sa totoo lang, walang gaanong alam si Natalie tungkol sa lakas ni Terence. Ang alam lang niya ay napakalakas ni Terence, at hindi ito matatalo sa mga kasamahan niya. Kaya pa niyang hamanin ang mga nasa mas matataas na antas ng cultivation. Kaya hanggat ang mga estudyanteng nasa advanced class ay hindi mga Earth Formation Masters, hindi nila kailangang mag-alala tungkol kay Terence, sila ay isa lamang grupo ng mga mahihinang tao. Tuwang-tuwa si T-Roy. Naisip niya na may alitan sa pagitan ni Natalie at Terence, at gusto niyang makita silang turuan ng leksyon si Terence. Kung mangyari iyon, magkakaroon siya ng pagkakataong makuha ang puso ng munting diwata. Pero habang iniisip iyon, napagtanto niya na malinaw na iniisip ni Natalie na hindi nila kayang labanan si Terence kahit magtulungan pa silang lahat. Ang sumpaman na batang ito, gusto niya talagang turuan siya ng leksyon agad at ipaalam sa kanya na hindi tanga ang nakatatandang kapatid. Sa kasamaang palad, hindi talaga naglakas loob si T-Roy na atakihin si Natalie. Napatawa na lang siya ng mahina at nagkunwaring hindi niya naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Sa nakakabagot na paghihintay, dahan-daang lumipas ang oras. Ngayon, halos lahat ng mga taong handang pumasok sa cultivation room ay nandito na. Karaniwan, sa oras na ito, bukas ang mga karapatan sa pagpasok, ngunit ngayon ay may ilang hindi pangkaraniwang bagay. May isang estudyante pa rin mula sa huling batch na hindi pa lumalabas, at iyon ay si Terence. Oy, 12 oras na ang nakalipas, at hindi pa rin lumalabas ang batang Terence na yan. Kailangan pa ba nating maghintay? Medyo naiinip na si Elaine. Binilang niya ang oras at hinanap muli ang mga tauhan. Alam mo lang kung paano kami pahintuan, hindi mo ba alam kung paano gumawa ng isang bagay? Bagamat sinasabing walang limitasyon sa oras para sa 20 puntos bawat pagpasok sa silid ng cultivation, wala pang sinuman ang nakatagal ng higit sa 24 na oras. Sa makatuwid, ang hindi sinasabing tuntunin ay isang araw lamang ang oras para sa rotasyon sa silid ng cultivation. Dahil dito, pagkatapos pumasok ng grupo ni Terence, darating ang susunod na grupo pagkalipas ng mga 24 na oras.
Sino ang mag-aakala na lalabagan ni Terence ang hindi sinasabing tuntuning ito? Iniisip ng lahat ng naroon ang batang si Terence, naranasan na kaya nito ang negatibong reaksyon. Lalo na sina Jace at T-Roy, palihim silang tuwang-tuwa. Inisip nilang dalawa na ito ang unang beses na makapasok si Terence sa silid ng pagsasanay, at maaaring naantala nito ang kanyang pag-alis dahil sa kasiyahan ng pagsasanay. Kung lalampas siya ng husto at mag-cultivate hanggang sa limitasyon bago umalis, baka mamatay siya dahil sa negatibong epekto ng kanyang espiritual na pandama pagkalabas niya. Kung ganoon, mabuti na lang at hindi lumabas si Terence. Hindi nila naranasang maghaiganti gamit ang sarili nilang mga kamay, pero ang pagkamatay ni Terence ay makakapagligtas sa kanila ng maraming problema. Senior Sister Lee, bakit hindi muna tayo maghintay ng kaunti pa, hindi naman sa kulang tayo sa kaunting oras na ito. May pidgel ng ngiti sa mukha si T-Roy habang sinusubukang hikayatin si Elaine sa mahinang boses, sandali lang, baka lumabas si Terence, o baka hindi. Bahagyang natigilan si Elaine, ngunit agad siyang tumugon sa kahulugan ng mga salita ni T-Roy. Isang bakas ng paghamak ang sumilay sa kanyang mga mata. Ni wala mang lakas ng loob si T-Roy na gumanti gamit ang sarili niyang mga kamay. Pero hindi ito ang gawain ni Elaine, tinuturuan lang niya ng leksyon si Terence para sa reputasyon ng mga advanced class, pati na rin ang reputasyon niya bilang ate ng mga advanced class. Kung talagang namatay si Terence sa silid ng paglilinang, hindi iyon magiging malaking problema. Walang direktang alitan si Elaine kay Terence. Sige, kung gayon maghintay pa tayo ng kaunti. Walang pakialam na sagot ni Elaine. Nawala ang galit sa kanyang magandang mukha at malamig niyang sinulyapan ang mga tauhan. Kontento ka na ba? 6,818. Ano ang dapat kong ikasya? Ngumiti ang staff at nagkibit-balikat. Walang itinakdang oras sa cultivation room. Kung may kakayahan sila, maaari pa silang manatili ng 24 na oras, lalo na't 24 na oras. Malamig na sumingot si Elaine at ayaw makipag-usap ng walang katuturan sa staff member na ito. Wala pang sino man ang nakapag-cultivate ng mahigit 24 na oras sa silid. Gaano man kalakas si Terence, mahigit 24 na oras lang ang tagal niya. 18 oras, 24 na oras, nakakainsulto iyon kay Elaine. Kung magkakaroon siya ng pagkakataon sa hinaharap, tiyak na tuturuan niya ng leksyon ng staff na ito at ipapaalam sa kanya na si Elaine mula sa advanced class ay hindi isang taong madali niyang masasaktan. Hindi na nagsalita pa si Elaine. Hindi na rin naglakas loob na magsalita ng matagal sina Jace at T-Roy. Magagamit lamang nila ang paraang ito para palihim na makipag-usap sa isa't isa. Masasabing matapos magsabuatan ang dalawang ito, talagang nagkaroon sila ng pahiwatig na pagkakaintindihan. Pagkatapos maghintay ng halos kalahating oras pa, hindi nagsalita si Elaine, ngunit hindi napigilan ng ibang mga estudyanteng naghahanda ng pumasok sa cultivation room. Anong nangyayari? Bakit hindi sila lumalabas? Mahigit 24 na oras na, di ba? Maaari kayang umabot na sa ganito kalakas na antas ang espiritual na pandama ng Junior Marshall brother. O may nangyari ba sa taong iyon sa silid ng cultivation? Hindi naman sa ngayon lang nangyari ang ganito, ang negatibong reaksyon ng banal na sentido. Natatakot ako na nasa panganib si Junior brother. Maaaring namatay na siya sa silid ng cultivation. Mahina ang pag-uusap ng ilan sa kanila, at habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, lalong nagiging parang totoo ang lahat. Si Natalie, na dating kalmado, ay unti-unting nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Buo ang tiwala niya kay Terence, pero hindi niya kayang harapin ang napakaraming taong nag-uusap tungkol sa kanya. Parang ginto ang mga salita ng karamihan, at 3 tao ang nakagawa ng isang tigre. Nagsimula siyang mag-alala. Parehong sinabi ni Jinmo at Rose na walang sino man ang maaaring manatili sa training room ng higit sa 24 na oras, at natural lang na alam iyon ni Natalie. Pero ngayon, halos 24 na oras nang nanatili si Terence sa training room. Huwag kayong magsalita ng walang kabuluhan, mas malakas ang junior ko na si Terence kaysa sa inyo. Hindi porket hindi kayo makapag-ensayo ng 24 na oras ay hindi na niya kaya. Medyo nagulat ang mga mata ni Natalie. Sa halip na sabihing pinapagalitan niya ang mga estudyante, parang inaaliw niya ang sarili at pinapalakas ang loob niya. Maniwala ka kay Terence. Naniniwala siyang ligtas na makakalabas si Terence.
Ang daming mapanganib na lugar, at ligtas na nakabalik si Terence Lil. Bro, paano nangyari sa kanya ang isang bagay sa practice room? Hehe, napaka-inosenteng batang babae. Sumulyap si Elaine kay Natalie nang may paghamak at sa wakas ay nakaramdam ng higit na kahusayan. Natatakot ako na patay na ang iyong kasintahan. Marahil ay maaari ka nang magsimulang maghanda para sa iyong libing. Ang kanyang mga salita ay napakasama kaya't namutla ang mukha ni Natalie, at mahigpit niyang naikuyom ang kanyang mga kamao, malapit nang magwala. Kung pinahiya ni Elaine si Natalie, baka hindi niya ito masyadong isinapuso dahil sa personalidad niya, pero ang pagmumura kay Terence ng ganito ay nakaapekto sa kanyang kabaligtaran. Gayunpaman, ang sumunod na pangungusap ni Elaine ay nagpapigil kay Natalie na pigilan ang kanyang galit. Lumingon siya upang tingnan ang miyembro ng kawani na may magkasalungat na ekspresyon. Hoy, hindi mo ba aalagaan ang mga tao sa loob? Kung may nangyari talaga, baka mailigtas natin siya kung malalaman natin ng mas maaga. Hindi tayo pwedeng maghintay na lang. Matapos sabihin ito ni Elaine, hindi lamang naguluhan ang Natalie, kundi pati na rin ang miyembro ng staff. Kung may nangyari nga talaga kay Terence, mas makabubuting alamin ito ng mas maaga, pero hindi iyon naaayon sa mga patakaran. Pero medyo matagal nga ang oras na ito. Wala pang lumampas sa 24 na oras, at nasa 24 na oras na si Terence. Siguro may nangyari talaga. Tinitimbang ng kawani ang mga kalamangan at kahinaan sa kanyang puso. Sandali niyang hindi alam kung paano pipili. Gusto niyang magtanong sa kanyang mga nakatataas, ngunit natatakot siyang masayang ang oras. Mabuti pa'y papasukin mo na ang binibining ito. Nakikita ko ang nangyayari sa loob, makakatulong ito. Marahil ay nagdusa na ang Terence Jr. brother na iyon mula sa negatibong epekto ng kanyang espiritu, at may iligtas ko ang kanyang buhay. Walang hiyang nagyayabang si Elaine. Direktang ipinapahiwatig ng mga mata ng mga tauhan ang kahulugang ito. Malinaw na magdudulot ka ng gulo kay Terence, at sinasabi mong may iligtas mo ang buhay niya. Sigurado ka bang hindi mo papatayin si Terence? May hindi pa lumalabas, kaya hindi kita mapapapasok. Ito ang patakaran, walang sino man ang maaaring lumabag dito. Nanatiling matatag ang miyembro ng kawani at nanindigan sa prinsipyong ito. Pagkatapos, iniba niya ang usapan. Pero may punto kayo, halos 24 na oras na ang nakalipas, at kailangang siguraduhing maayos lang si Terence. Paano mo nalaman? Hindi napigilan ni Natalie ang magsalita ng malakas, ngunit agad itong pinagsisihan. Kung si Terence Jr. brother ay nagsasanay pa rin, makakaapekto ba ito sa kanya? Sa oras na ito, talagang magkasalungat ang nararamdaman ni Natalie. Gusto niyang siguraduhin na maayos lang si Terence, ngunit natatakot siyang maistorbo ang cultivation nito. Imposibleng makapasok ang mga tao, pero may emergency communication array dito na kumukonekta sa cultivation room. Basta't nasa loob ka ng cultivation room, pwede mo silang kontakan. Mabait ang pakikitungo ng staff member kay Natalie. Ngumiti siya at nagpaliwanag, kung nagkukultibo lang si Terence, baka maabala siya, pero wala naman itong magiging negatibong epekto. Huwag kang mag-alala. Nakahinga ng maluwag si Natalie. Hanggat hindi nito naaapektuhan ang kanyang cultivation, hindi ito malaking problema. Mas panatag siyang malaman ang balita tungkol kay Terence, kaya hindi siya tumutol dito. Natural lang na pumayag sina Elaine at ang iba pa na kontaken si Terence. Kailangan nilang malaman kung patay na ito o hindi. Pagkatapos magsalita ng staff member, agad niyang kinuha ang isang array flag at inactivate ang communication array sa pasukan ng cultivation room. Isang mahinang ilaw ang kumislap, at isang mahinang pagbabago-bago ang agad na lumitaw sa hangin. Terence, naririnig mo ba ako? Ako ang administrador ng cultivation room sa Earth Spirit Peak ng Fayang College. Tinawag ng mga staff si Terence sa gitna ng pabago-bagong ingay sa hangin, ngunit hindi siya komportable sa mga titig ng mga tao. Pakisagot po kung naririnig ninyo ako. Kahit nasaan kayo sa cultivation room, magsalita lang kayo ng normal. Sa oras na ito, si Terence lubog sa kanyang pagsasanay sa espiritu, at ang ginhawa ng kanyang yuan spirit ay hindi tumigil.
Ang kanyang spirit power ay mabilis ding tumataas, at kung pananatilihin niya ang estadong ito sa loob ng 1 o 2 araw pa, ang kanyang spirit power ay malamang na makakarating sa gitnang yugto ng pagkahati ng bundok. Ito ang tunay na kalagitnaan ng yugto ng pagkahati ng bundok. Ito ay ibang-iba sa pagkaunawa ng Mystic Class Sea Realm sa kalagitnaan ng yugto ng pagkahati ng bundok hanggat ang kanyang espiritu ay makakalusot, ang pinipigilang chi ni Terence ay natural ding makakalusot. Dahil sa kakaibang katangian ng teknik sa pakikipaglaban para sa pagsamsam ng kapalaran ng langit, pagkatapos na sabay na masira ang antas ng kamalayan at tunay na chi ng isang tao, ang katawan ng isang tao ay magiging mahina rin, at malamang nalalakas din ang lakas ng katawan ng isang tao. Gayunpaman, umalangaw-ngaw ang sigaw ng mga staff sa buong silid na nakagambala sa pagsasanay ni Terence. Hindi naman ito kasing delikado ng paglihis ng chi, pero nakakainis pa rin ito. 6,819. Noon pa man ay pakiramdam ni Terence ay hindi pa siya sapat na malakas, lalo na pagkatapos ng mga mapanganib na karanasan na kanyang pinagdaanan kamakailan. Umabot na sa sukdulan ang kanyang pagnanais na magkaroon ng lakas. Ngayong nagkaroon na siya ng pagkakataong tuluyang makalusot, hindi maipaliwanag na naputol ang kanyang sasabihin. Paano naman siya magiging maganda ang mod? Ako si Terence, anong meron? Pinigilan ni Terence ang kanyang kalungkutan at mahinang nagtanong, nasa kalagitnaan ako ng aking cultivation. Sana ay mabigyan mo ako ng kasiyasang sagot. Kung walang nangyari at tinawag ng administrador si Terence para itigil ang kanyang cultivation, hindi mag-aatubiling turuan ni Terence ng leksyon ang administrador kapag umalis na ito. Malamang na walang anumang pagtutol si Aaron dito. Ayos ka lang ba? Maraming tao sa labas ang nag-aalala sa kalagayan mo, kaya kita tinawagan. Medyo nahihiya ang mga tauhan sa pasukan, pero tila walang problema si Terence. Ipinagpatuloy niya ang pagpapaliwanag, marahil ay narinig mo na walang sino man ang nakapag-cultivate ng mahigit 24 na oras sa cultivation room, at halos 24 na oras ka na sa cultivation room. Naiintindihan ni Terence na basag na niya ang record, kaya hindi nakakapagtaka na pinagtuunan siya ng pansin ng mga staff. Malamang ay nagmamalasakit din sila sa kanya, di ba? Gayunpaman, maraming tao sa labas ang nag-aalala tungkol sa nangyayari. Ayos lang ako. Sino pa ba ang nag-aalala sa akin? Casual na tanong ni Terence. Bukod kay Natalie, nandito rin ba sina Jean Mo at Rose Ann? Hindi pwede, di ba? Terence, lumabas ka na, hinihintay ka pa rin ng girlfriend mo. Nanguna si Elaine at malamig na sinabi, ako si Elaine mula sa advanced class. Nandito rin sina Jace at T-Roy. Nag-aalala ang lahat sa iyo kasama ang iyong munting kasintahan. Sinabi niyang nag-aalala siya, pero parang banta ang dating nito. Nangitim ang mukha ni Terence. Ginagamit ang Natalie para takutin siya. Naghahanap ba ng kamatayan ang babaeng ito? Wala akong pakialam kung ikaw si Elaine o si Hangul na Lee. Kung maglalakas loob kang hawakan ang nakababatang senior sister Natalie, mas mabuting linisin mo ang leeg mo at maghanda para sa iyong libing. Bihira para kay Terence na direktang pagbantaan siya ng ganito, ngunit ang pag-iisip na si Natalie ay nasa kamay ni Jace at ng iba pa ay nagpaalab sa kanyang puso. Matapos marinig ang mga salita ni Terence, isang matamis na ngiti ang sumilay sa mukha ni Natalie habang mabilis niyang ibinuka ang kanyang bibig. Terence, junior brother, ayos lang ako. Wala silang ginawa sa akin. Nandito lang ako at hinihintay ka. Terence, ang lakas ng loob mo na takutin ako. Isa ka lang batang babae mula sa freshman class. Kung hindi lang dahil sa ayaw kong gumawa ng aksyon, matagal na sana siyang patay. Pwede kang pumili na huwag lumabas, pero tingnan natin kung maglalakas loob akong gumawa ng aksyon. Kumislap ang mga mata ni Elaine at matalim na tumingin kay Natalie, bibigyan kita ng oras para matapos ang isang tasa ng tsaa, kung hindi ka lalabas, hintayin mo na lang na umiyak ang nakababata mong ate. Ahem, Elaine, ito ang Fayang College. Pakiusap, ingatan mo ang mga sinasabi mo. Hindi na nakatiis ang staff member at umubo ng 2 beses para ipaalala kay Elaine. Kahit walang kinalaman sa kanya ang alitan sa pagitan ng mga estudyante, kung may masamang nangyari sa pasukan ng cultivation room na teritoryo niya, mahirap pa ring makatakas sa parusa.
Bago pa man magsalita si Elaine, si Terence ay nag-iba na ng anyo at mabilis na naglalakad patungo sa labasan. Nang matapos magsalita ang mga tauhan, halos malapit na si Terence sa labasan ng cultivation room. Anong kinalaman mo dyan? Pumunta ka sa gilid. Hindi man lang naging magalang si Elaine sa mga tauhan. Malamig niya silang pinagalitan, gawin ninyo ng maayos ang trabaho ninyo. Kung mayroon kayong anumang hindi kasiyahan, dumiretso kayo sa mga nakatataas sa academy at magreklamo tungkol sa akin. Tingnan natin kung matatakot ako sa inyo. Ngayon lang, medyo hindi natuwa si Elaine sa staff member na ito. Ngayong sinamantala na niya ang pagkakataon para magwala, medyo pumangit ang mukha ng staff member. Ikaw ba yung nagsalita kanina lang? Ang tanga mo. Hindi pa natatapos ni Elaine ang sasabihin niya nang biglang sumulpot si Terence sa labasan. Sinuyod niya ng malamig na tingin sina Jace at T-Roy bago tuluyang dumapo kay Elaine, ako si Terence. Ano ang plano mo? Terence Jr. Ang bilis mo namang umalis. Gulat na bulalas ni Natalie. Naisip niya ang bilis ni Terence gamit ang Thunder Escape technique at alam niyang sumugod ito pabalik gamit ang buong lakas niya. Mas lalo siyang naantig. Terence, ayos ka lang ba talaga? Hindi ko inakalang may makakalagpas sa limitasyong 24 na oras. Talagang kamangha-mangha. Nagulat ang staff member nang makita si Terence, at ang kanyang pagkadismaya kay Elaine ay lubos na naglaho. Little senior sister Natalie, mabuti naman at ayos ka lang. Nang makitang ligtas si Natalie, nakahinga ng maluwag si Terence, lumambot ang mukha niya nang humarap sa mga tauhan, syempre ayos lang ako. Anong problema ngayon na tinawag niyo na ako? Terence, narinig kong hindi ka masaya sa mga estudyanteng nasa advanced class, at labis akong natutuwa roon. Ngayong wala ka na, dapat mo nang ipaliwanag sa akin. Hindi nawa si Elaine sa inasal ni Terence. Sumugod siya sa harap ni Terence at tinitigan ito, huwag mong isipin na dahil lang sa napakatalino mo, wala ka nang maipapakitang respeto sa mga senior ng academy. Kumunat ang noo ni Terence. Maganda ang babaeng nasa harap niya, pero napaka-arrogant nito. Ayaw niya itong kausapin kahit kailan. Isa pa, ginamit lang ni Elaine ang Natalie para takutin si Terence. Ang hindi niya pagsampal sa kanya ay resulta na ng ayaw ni Terence na manakit ng babae. Little senior sister Natalie, kung may gustong mangapi sa iyo, pwede kang lumaban gamit ang bagay na ibinigay ko sa iyo. Huwag kang matakot kung may mangyari, nandito lang ako. Hindi iniwasan ni Terence si Elaine, bagkus ay ngumiti siya kay Natalie. Ang tinutukoy niya ay ang mga array talisman ng pamilya Wang. Binigyan siya ni Wang Shiqing ng iba't ibang array talisman, at binigyan naman ni Terence ang ilan kay Natalie ilang araw na ang nakalipas para protektahan ang sarili. Kung hindi siya lumabas para balon siya, hindi sana gagamitin ni Terence ang anting-anting para lumaban kahit na nag-aalala siyang baka apihin si Natalie. Ngayon, ang galing naman. Kung sino man ang maglakas loob na hawakan siya ay parang hihingi ng kamatayan. Gumanti siya bilang pagtatanggol sa sarili, kaya nararapat lang napatayin siya. Hindi man lang makapagsalita ng mali si Aaron. Terence Jr., huwag kang mag-alala, paprotektahan ko ang sarili ko. Kurbado ang mga mata ni Natalie habang masayang nakangiti. Dahil nasa tabi niya si Terence, wala talaga siyang kinatatakutan. Terence, ang lakas ng loob mong baliwalain ako. Gaya ng inaasahan, napaka-arrogant mo. Naging berde ang mukha ni Elaine. Paano matitiis ng isang taong kasing mapagmalaki niya ang hindi pagpansin ni Terence? Sa loob ng mahabang panahon, siya, si Elaine, ay palaging sentro ng atensyon kahit nasaan siya. Si Terence lang ang walang pakialam sa kanya. Terence, ang lakas ng loob mo. Kilala mo ba kung sino si Senior Sister Lee? Napatalon si T-Roy sa tamang panahon, ang kanyang ekspresyon ay puno ng matuwid na galit. Ayos lang kung hindi ka magalang sa akin at kay Senior Wang, pero si Senior Lee ang pinakarespetadong senior sister sa aming advanced class. Pinagmamalaki ka niya sa pamamagitan ng pagtatanong, pero hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. 6,820. Ayaw magpahuli ni Jace at tumayo sa tabi ni Elaine, itinuro si Terence nang may parehong galit. Terence, si Elaine ang pinakarespetadong senior.
Isa ka lang maliit na estudyante sa intermediate class, paano ka nang ahas na maging mapangahas sa harap niya? Tumawa lang si Terence bilang tugon sa saway ng tatlo habang nakatingin kina Jace at T-Roy, hindi pa ba kayo kontento sa pambubugbog? Gusto na naman ba ninyong bugbugin? Kumulo ang dugo ni na Jace at T-Roy na parang napahiya lang. Itinaas nila ang kanilang mga kamao, handang atakihin si Terence. Siyempre, nagkukunwari lang sila. Wala naman talaga silang planong kumilos. Kung gusto nilang kumilos, kailangan nilang isama si Elaine. Dahil wala nang iba pa, babalik na ako para mag-cultivate. Hindi man lang tumingin sina Terence kina Jace at T-Roy, sinabi lang niya sa mga staff bago bumaling kay Natalie, "Little senior sister Natalie, hintayin mo ako rito. Babalik tayo ng sabay." "Sige, Terence Lil. Bro, pwede ka nang mag-training, huwag mo akong alalahanin." Ngumiti at tumango si Natalie, itinaas ang kanyang braso at kumaway kay Terence. "Dahil nakalabas ka na, oras na para pumasok ang susunod na grupo ng mga tao sa silid ng paglilinang para maglinang. Hindi namin maaaring hayaang maantala mo ang oras ng lahat ng mag-isa." Nagngingit-ngit si Elaine at ngumisi. Dumating na ang 10 tao mula sa grupong ito at naghihintay ng hindi bababa sa 2 oras. Sinadya niyang sabihin iyon para gawing target ng publiko si Terence. "Hindi mo ba ako binaliwala? Sa gitna ng galit ng masa, kaya mo pa rin ba akong patuloy na baliwalain ng mayabang?" Ayon sa personalidad ni Elaine, dapat ay tinuturuan niya ng leksyon si Terence ngayon, pero nasa pasukan pa rin ng training room si Terence. Kung may gusto siyang gawin, kailangan niyang pumasok, pero hindi niya magawa. May patakaran ba ang academy na ang mga cultivation room ng Earth Spirit Peak ay maaari lamang mag-cultivate ng 12 oras sa isang pagkakataon? Hindi pinansin ni Terence si Elaine at humarap sa mga tauhan, "Kung lalampas ako ng 24 na oras, kailangan ko nang umalis ng cultivation room." "Hindi, basta't kaya mo, hindi mahalaga kung gaano katagal." Umiling ang staff habang nakangiti. Hindi maganda ang impresyon niya kay Elaine, at masaya siyang nakipagtulungan kay Terence, "Nabasag mo na ang record para sa pinakamahabang panahon ng paglilinang. Kung gusto mong magpatuloy, walang problema. Mabuti naman. Kung wala nang iba pa, papasok na ako at itutuloy ang aking paglilinang. Huwag mo na akong tawagan sa susunod." Tumangaw si Terence at kumaway kay Natalie bago naglakad pabalik sa training room. "Terence, sobra ka na. Ang lakas ng loob mo talagang tretuhin ng ganito ang senior sisterly natin." Itinuro ni T-Roy si Terence at sumigaw, "Kung may kakayahan ka, magtago ka sa cultivation room at huwag nang lumabas. Kung hindi, matatalo ka balang araw." Ang mukha ni Elaine ay napakapangit, at ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig. Galit na galit siya kay Terence. "Ate Lee, nakita mo na mismo. Masyadong mayabang si Terence, at nasa intermediate class ito. Kung papasok siya sa advanced class balang araw, hindi ba niya mababaligtad ang mundo?" Bulong ni Jay sa tainga ni Elaine. Pamilyar na pamilyar siya sa ganitong uri ng pagdagdag ng panggatong sa apoy at pagpapasiklab nito. Gusto niyang pumasok sa advanced class gamit lang ang kakayahan niya. Ngumisi si Elaine ng ilang beses at tinapakan ang kanyang paa. "Teka. Maghintay pa tayo. Gusto kong makita kung gaano katagal magtatagal ang batang ito doon." Hindi na naiilang si Terence sa mga nakakabagot na taong ito at mabilis na bumalik sa kanyang pagsasanay. Umupo siya nang nakakross ang mga paa at nagsimulang magsanay muli. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi na siya nakapasok sa estado, at hindi na niya mahanap ang misteryosong pakiramdam na iyon mula noon. Nako! Gaya ng inaasahan, matapos akong maantala, hindi na ako makakabalik sa aking cultivation state ng maikling panahon. Senior Ghost, mayroon ka bang progreso sa iyong pananaliksik sa mga formation? Nakaramdam si Terence ng kawalan ng magawa. Ang tanging dahilan ng pananatili niya sa silid ng paglilinang ay para hayaan ang molditang ito na mag-aral ng mga porma sayon. Hindi niya may pagpapatuloy ang kanyang espiritual na paglilinang sa ngayon. Mas mainam na naitala ko na ito. Ang susunod ay ang malalimang pananaliksik. Mabuti kung makakapagpatuloy ako rito, pero hindi mahalaga kung aalis ako. Hindi naman ako gaanong maaapektuhan nito.
Casual na sagot ng malademonyo bago bumalik sa pagsasaliksik nito. Kumaibot ang mga labi ni Terence, ibig sabihin nito ay wala nang saysay na manatili pa siya sa training room. Panahon na para umalis. Maaari pa ring manatili si Terence sa silid ng pagsasanay, ngunit ayaw niyang maging aso sa sabsaban. Kung tutuusin, wala siyang anumang sama ng loob sa mga taong naghihintay sa likuran niya, at ayaw niyang sayangin ang kanilang oras. Kaya naman, umikot si Terence sa silid at bumalik sa pasukan, ngunit ilang minuto pa lamang ang lumipas. Hindi pa rin humuhupa ang galit ni Elaine nang makita niya ang salarin. Pakiramdam ko ay naabot ko na ang limitasyon ko sa pagsasanay na ito, kaya tapusin na natin ito. Tumanggaw si Terence sa staff, hindi siya sinisisi. Tungkulin niya iyon, kung tutuusin, at hindi naman sinasadya ng staff na istorbohin ang kanyang pagsasanay. Terence, anong ibig mong sabihin? Noong niyaya kitang lumabas, hindi ka lumabas, tapos ngayon, pinag-usapan mo ang limitasyon mo pagkatapos mong pumasok ng ilang sandali. Sinasadya mo ba akong ipahiya? Malungkot na tinitigan ni Elaine si Terence. Sandali pa lang roon si Terence, at iisipin ng kahit sino na sinasadya niya itong sampelan. Kung ano ang iniisip mong bagay sa'yo, huwag mong harangan ang daan ko. Kumunat ang noo ni Terence, iniisip na katawa-tawa ang babaeng ito. Hindi niya nga ito kilala noon, kailangan pa ba siyang puntiryahin ito ng ganito para sa dalawang ugok na iyon, sina Jace at T-Roy? Wala ka na bang ibang mas magandang magagawa? Senior Sister Lee, pinapagalitan ka ni Terence. Sinamantala ni T-Roy ang pagkakataon para pukawin si Terence, ang mga mata niya ay puno ng pandidiri. Bakit niya ako pinagalitan? Natigilan si Elaine, nakalimutan pa nga niya ang galit niya kay Terence. Sinubukan niyang alalahanin ang mga sinabi ni Terence, ngunit hindi niya maintindihan kung saan siya nito pinagalitan. Hindi masyadong maganda ang ugali ni Terence, at naiinip ang tono ng boses niya, pero medyo sobra na para pag-alitan siya. Ate Lee, hindi mo alam yan, pero ang paboritong linya ni Terence ay ang mabuting aso ay hindi nakaharang sa daan. Sinabihan kanyang huwag mong harangan ang daan dahil sinasabi niyang ikaw ay. Lihim na natuwa si T-Roy sa kanyang sarili. Napagalitan na siya nina Terence at Natalie dati, at malinaw niya itong natatandaan. Bagamat hindi tayo minumura ng malakas ng batang ito, mas kasuklam-suklam pa siya kapag nagkukunwari. Senior Sister Lee, kung suko ka sa kanya, mabuti kang aso. Kung hindi, magiging masamang aso ka. Hindi nakapagsalita si Terence. Ang mabuting aso ay hindi nakaharang sa daan, ay hindi niya madalas gamitin, at ang pagsasabi kay Elaine na huwag hamarang sa daan ay isang bagay lamang na casual niyang sinasabi. Si T-Roy ay isang henyo para makapag-isip ng ganito kagandang balangkas. Namumula ang magandang mukha ni Elaine at tila nakikita ng mga tao sa paligid niya ang usok na lumalabas sa kanyang ulo. Sinong babae ang makakatiis ng ganitong kahihiyan? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.